Praise the Lord. Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Salamat sa Diyos sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong kalakasan na ibinibigay niya sa atin sa araw-araw. Ano po? Sa pag-umpisa po ng ating mensahe sa araw na ito, na ibibigay sa atin ng Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng inyong tagapagsalita. Sa mga oras na ito, nais ko po muna mag-umpisa tayo sa isang panalangin. Ano po? Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Narito po kami muli sa iyong paanan. Nagpapakumbaba, Panginoon. Lord God, hayaan niyo po na maitaas namin muli ang iyong pangalan. Lord God Jesus, salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong kalakasan, at panibagong pag-asa na ibinibigay mo po sa bawat isa sa amin. Salamat po na kami ay muling gumising ng may magandang araw, may magandang buhay. Ano man po ang aming mga problema or struggle na pinagdadaanan sa aming buhay, Panginoon, ito po ay aming ipinapaubaya sa iyo. O Diyos, sa konting oras po na ito na aming pagtatalakayan, we invite your presence. Panginoon, sinabi mo nga po sa iyong mga salita na 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan ay nandito ka sa aming kalagitnaan. Panginoon, pangunahan mo po ako. Basbasan mo po ang aking mga bibig, ang aking pag-iisip. Lord God, bigyan mo po ako ng makalangit na pag-iisip, Lord, na maibahagi ko ng maayos, maunawaan ng iyong tagapakinig, ng iyong tagapanood ang mensahe mo sa araw na ito. Salamat po muli, Panginoon Hesus. Inibigay ko po sa iyo, Panginoon, ang oras na ito na ikaw ang magsalita sa amin, Panginoon. We give you back all the glory, praises, and honor in your precious and holy name. In Jesus' name, amen. Praise God. Hallelujah. So, nais ko pong pamagatan ang title ng mensahe sa araw na ito. May pamagat na Krus ng Kalbaryo. No? Krus ng Kalbaryo. No? Tanong nyo siguro, paano tayo tinubos ng Diyos at naligtas sa pamamagitan ng pagkapako niya at pagkamatay niya sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay? Hindi nyo ba naitanong yan minsan? No? Yes, ang alam natin, ipinako siya sa krus, namatay siya. Pero paano nga ba tayo tinubos? Dahil kadalasan nating naririnig na tayo tinubos sa pamamagitan ng pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo. Tinubos tayo sa ating makasalanan. Subalit paano? Ano po? Paano na nagkaroon ng application ito sa buhay natin? Na pagkatapos niya bang namatay sa krus ay naligtas na tayo? Automatic ba na save na tayo? Yun ba? Ganun po ba ang pagkaunawa natin? So samahan niyo po ako sa araw na ito at talakayin natin ano po. So ngayon nga na ang karamihan ay ipinagdiriwang na ang mahal na araw ano po sa buong mundo, subalit dapat nating malaman kung paano nga ba tayo tinubos ng Panginoong Hesus mula sa ating mga kasalanan. Ang tinawag nga itong krus ng Kalbaryo kung saan ang lahat ng ating mga kasalanan ay pinasa niya sa mga oras na yun. Ano po? Kung gugunitain natin at babalikan natin ang kasaysayan ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo, so malalaman natin kung paano niya inorchestrate ang pangyayaring ito sa buhay natin. Na ang lahat ng ito ay kanyang pinlano. Naplano na ito ng Diyos. Ang kanyang pagkapako sa krus, pagkamatay, pagkalibing, at ang kanyang muling pagkabuhay. At kung ito nga yung tinatawag na gospel of Christ. No? Death, burial, and resurrection. Ano po? Pero bago po yun, di ba? Bago pa dumating ang ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa, di ba? Ano ang kanyang
ah, ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa Kanya. Ano po? Hindi pa man siya dumadating dito sa lupa, mga kaibigan, mga manonood. May sinasabi na ang Biblia patungkol sa Kanya. No? If you read the Bible, if you read the book of Isaiah, no, chapter 7, basahin ko po sa inyo. Isaiah chapter 7 and verse 14. Praise God. Ganito po ang sinasabi. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda, narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. So bago pa po dumating ang ating Panginoong Jesucristo, nahulaan na ni Propeta Isaiah ang mangyayari o na ang ating Panginoong Jesus ay darating dito sa lupa. At ang kahayagan po niyan ay nasa Mateo chapter 1 verse 23. Ganito po ang sinasabi. From Old Testament, kung tawagin natin lumang tipan, matandang tipan, nahulaan na ang pagparito o bago pa ang pagparito ng ating Panginoon Jesus na merong isang dalaga na manganganak ng isang lalaki at tatawaging Emmanuel ang kanyang pangalan. So pagdating po ng New Testament o yung bagong tipan or batang tipan, yung mga ibang terminology or ibang version na sinasabi. Sa Matthew chapter 1 verse 23, ganito po ang sinasabi. Narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. So nakita na natin, doon pa lang sa lumang tipan, hinulaan na ang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. So, kailangan po nating malaman ang bagay na ito bago natin maunawaan paano nga ba tayo tinubos ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo at ano ang purpose niya, ano ang layunin niya nga ng pagpunta dito sa lupa. Paano? Isa pang talata sa Isaiah, mga kaibigan, mga kapatid, mga manonood, sa Isaiah chapter 9 verse 6. Ano po? Sa Isaiah chapter 9 verse 6 ay ganito po ang sinasabi. Praise God. Sabi dito mga kapatid, sapagkat sa atin, hula pa rin ito ni Prophet Isaiah, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Sino po yung batang yon? Ang kanya daw pong pangalan, ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos. At ano pa yung isa? Walang hanggang Ama. Amen? Sa lumang tipan pa lang, sinasabi na merong isang bata na ipapanganak. Tatawaging makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama. Nagets nyo? At Pangulo ng Kapayapaan. Ang revelation po niyan is nasa Mateo chapter 1 verse 21. Sa lumang tipan, pagdating sa bagong tipan, ganito po ang sinasabi. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. Yun na yun. Yun na yung kahayagan doon sa sinasabi ni Prophet Isaiah. Sapagkat ililigtas niya. Bakit Jesus ang pangalan niya? Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ito nga, sabi verse 22 ganito, at nangyari nga
Ibig sabihin, natupad. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Sino yung propeta ngayon? Yun nga yun si Prophet Isaiah. Natupad ang kanya sinasabi na ang pagparito ng ating Panginoon. Natupad ang sinasabi ni Prophet Isaiah patungkol sa pagparito ng ating Panginoon. So, diyan tayo mag-umpisa. So, pumarito na ang Panginoong Hesus, na lumaki siya, napuspos ng Espiritu Santo, lumaki siya sa kaalaman, sa karunungan, at nag-start po ang kanyang ministeryo sa edad na 30, sa edad na 30, 30 years old. Mababasa niyo po yun sa Luke chapter 3 verse 23. Ng ating Panginoon Jesus ay nag-umpisa ang kanyang ministeryo sa edad na 30. Nangaral siya ng may kapangyarihan. Yun ang kaibahan sa pangangaral niya sa panahon na yun dahil nangangaral siya ng may kapangyarihan. Nangaral siya patungkol sa kaharian ng Diyos. In Luke 4 verse 43, nangaral siya patungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay. If you read the book of Matthew chapter 22 verse 23, sinasabi ng ating Panginoong Jesus doon na ang mga patay ay muling mabubuhay sa mga huling araw. At maraming binangga ang ating Panginoong Jesus na napakaraming aral ng mga tao, katulad ng mga Pariseo, Saduceo, nung mga panahon na yon. Kaya nga, sabi ng ating Panginoong Hesus, sabi niya sa mga Pariseo ng mga panahon na yon, walang kabuluhan ang mga pagsamba nyo yan sa akin. Sabi ng Panginoong Hesus, dahil ang itinuturo nyo, ang sinusunod nyo ay utos ng tao at hindi utos ng Diyos. Basa nyo yan mga kapatid sa Mark 7:7. So, gano'n na lang banggain ng ating Panginoon Jesus ang mga katuruan ng panahon na yon. At doon nag-umpisa na siya ay tuligsain ng mga Pariseo, Saduceo, ng mga high priest ng mga panahon na yon, mga pari. Kung kaya nakaranas siya ng pag-alimura, paglapastangan sa ating Panginoong Jesucristo. At dumating na nga sa punto na siya ay ipapako sa krus. Noong mga panahon na yun, nagtuturo siya, nagpapagaling siya ng may sakit. Bumubuhay siya ng patay, kaya kakaiba ang mga aral niya noong mga panahon na yun. Dahil bukod lang sa kanyang mahusay na pananalita, ay may kapangyarihan pa. At kaya nga nung dumating na ang time na siya ay ipapako na sa krus, at bago siya ipako sa krus, sabi ni Haring Herodes, at saka sinabi rin ni Pilato na wala akong makitang anumang kasalanan sa taong ito. Ganon din si Herodes. Kaya makikita natin na ang pangyayaring ito ay plano na ng Diyos. Sabi po ng Biblia ang ating Panginoon ay hindi man lang nagkamali, nagkasala maging sa kanyang pananalita. In second, kung di ako nagkakamali, in second Peter, chapter 2, verse 22. Kung di ako nagkakamali, ang sabi diyan, ng ating Panginoong Sus ay hindi man lang nasumpungan ng anumang kamalian sa kanyang mga bibig. O 1 Peter, 1 Peter chapter 2, verse 22. Tingnan natin. Sinasabi diyan na siya ay nang siya'y alipustain ay hindi gumanti ng pag-alipusta nang siya'y magbata o naghirap o hindi nagbala, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humatol, sa matuwid. Sa verse 23 pala yun. Sa verse 22, atras tayo ng konti, na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Nakita nyo, mga kapatid? Ang ating Panginoong Sus, ni hindi man lang nasumpungan ang kanyang bibig ng anumang pandaraya.
Kaya nga si Pilato at si Herodes, wala silang makitang anumang kamalian o kasalanan ng ating Panginoong Hesus. So dumating na sa punto ng ating Panginoong Hesus ay umabot na siya ay ipinapako na sa cross, mga kapatid. No? Sinabi niya doon na if you look the book of Luke chapter 23, ang mga pangyayari ay nandoon hanggang sa ipako ang ating Panginoong Hesus na sinabi niya sa huling salita niya na patawarin yung mga taong ito sapagkat hindi niya nalalaman o hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Praise God. Nalagutan siya ng hininga pero hindi doon natatapos. No? Ang akala nga ni Satan, akala nga ni Satanas ay nagtagumpay siya dahil naipako ang ating Panginoong Jesucristo. No? Akala ni Satanas ay siya ang may plano ng lahat ng iyon. Hindi niya alam na plano ng Diyos yun. Bahagi lang siya ng plano ng Diyos sa mga oras na yun. Inakala ni Satanas, tapos na, naipako na. Wala na, tagumpay na ako. Akin na ang kaluluwa ng mga taong ito. Pero mali. Hindi niya plano yun. Plano ng Diyos yun. Sapagkat gusto ng Diyos na maligtas tayong lahat. Sa pamamagitan ng pagkapako, pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Kaya nga ang tanong ko sa inyo kanina, balikan natin, paano tayo tinubos ng Panginoong Jesucristo? No? Sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay. No? Paano? So, let us read the book of Romans. Makita natin yung application nito. Yung pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo. Kung paano niya tayo tinubos. Ano po? Pero, bago po yan, dapat nating unang malaman, sabi ng Biblia sa Romans chapter 3, verse 23, na ang lahat ng tao ay nagkasala. No? At hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, walang exemption. Ano po? Ikaw, ako, ay nagkasala. May kasalanan. At hindi tayo lahat nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nangangailangan tayo ng tagapagligtas. Ano po? Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Hindi mo kayang iligtas ang iyong asawa. Hindi mo kayang iligtas ang iyong anak. Hindi mo kayang iligtas ang iyong kapitbahay. Kailangan natin ng tagapagligtas. At yan ay ang ating Panginoong Hesus. At meron siyang utos. Ano po? Hindi lang tayo basta naligtas sa pagkaalam natin. Ganito po ang sinasabi sa Romans chapter 6. Basahin ko po sa inyo 1 to 14. Ano po? Kung paano na ang pagkapako, pagkamatay ng ating Panginoong Hesus, pagkalibing, pagkabuhay, ang application nito sa buhay natin. Kung paano. Or kung paano niya tayo tinupos. Romans chapter 6, verse 1. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Verse 3, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Okay. Romans 6 verse 3. Ang sabi dyan, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo? Unang tanong, nabautismuhan ka ba sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo? Bakit kinakailangan yan? Dahil ano po sabi doon? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Symbolism po yun. Nung pinako ang ating Panginoong Jesucristo, namatay siya, inilibing, nabuhay. Ano po?
Symbolism of baptism. Ano po? Idiretso natin para lubos nating maunawaan. Dahil ang sinasabi po doon sa Galatians 3:27, ang sino mang binautismuhan kay Kristo o sa ating Panginoong Hesukristo ay ibinihi si Kristo. Ano po? Galatians chapter 3 verse 27. Pwede kayong mag-take note para ma-review nyo, mapag-aralan nyo na ang sinasabi kong ito ay ito ang plano ng Diyos sa kaligtasan ng bawat isa. Ano po? Ang sino mang binautismuhan kay Kristo ay binihis si Kristo. Binihis natin ang Panginoong Hesukristo. Verse 4, sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo. Amen? Nung ating Panginoong Hesukristo ay inilibing, ano po? Kasama na yung ating mga dating tayo, yung mga kasalanan natin na pinagsisihan na natin, na tinalikuran na natin, no? Sa pamamagitan ng bautismo. In Greek word, daw ang bautismo is baptizo. Baptizo means sa English immersion, immerse, ilubog. So ang paglulubog o ang pagbabautismo ay sumisimbolo doon sa kamatayan o sa pagkalibing ng ating Panginoong Hesukristo. At yan po ay dapat mai-apply sa buhay nating mga Kristiyano. Ano po? Dahil hindi tayo matatawag na Kristiyano kung ang sinasabing ito ni Apostle Paul ay hindi maganap sa buhay natin. Ano po? Mamaya ipaliwanag ko rin sa inyo kung sino si Apostle Paul pagkatapos ng mga salita na binabasa ko sa inyo. Ano po? Sa verse 4, sa makatuwid tayo'y namatay na at nilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Di ba? Ang ating Panginoong Hesus, namatay siya, no? Siya ay inilibing. Ang symbolism po nun, binautismohan tayo sa tubig, inilubog tayo sa tubig, bumangon ang ating Panginoon Hesus, nabuhay na magmuli, umahon tayo sa tubig. Ang sinasabi ng Biblia, panibagong buhay. Meron ka ng panibagong buhay sa harapan ng Diyos. At sinuportahan po yan. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kung ang sino man, or kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Amen. Wala na ang dati niyang mga pagkatao. Sa halip ito'y napalitan na ng bago. Nung ikaw ay nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa tubig, ikaw ay bagong nilalang na sa harapan ng Diyos. Hindi na ikaw yung dating ikaw na makasalanan. Tinubos ka na ng Diyos. So ito na yung application ng pagkapako ng ating Panginoon Hesukristo na kailangang maganap sa atin, na kailangang matupad sa atin, na kinakailangan mong mabautismuhan para matupad ang sinasabi, ang pagkapako sa krus ng ating Panginoong Hesus. Amen. Kailangan matupad yan sa buhay natin, magkaroon ng application ang ginawang pagkapako ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. At doon pa lang matutupad na ikaw ay tinubos ng ating Panginoong Hesus. Hindi automatic na ipinako ang ating Panginoong Hesukristo ay ligtas ka na. No. May application po yan sa buhay natin na dapat nating sundin. At dapat niyong maunawaan. Ano po? Sa pagpapatuloy, ganito po ang sinasabi. Sa verse 5 ng Romans chapter 6. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan. Amen? So hindi naman kung i-apply natin sa buhay, namatay siya, physically namatay din tayo. Kaya nga ito po yung symbolism. Ito yung dapat na i-apply natin sa buhay natin. Ulitin ko po sa inyo, verse 5. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo
sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama niya rin sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Praise God. No? Ang sabi dyan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. No? Ito na yung pinapangaral ng ating Panginoong Hesus, yung muling pagkabuhay. No? Kasama tayo doon kung tayo mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. No? Bilang tanda yun, simbolo yun, tinanggap natin siya. Kung pinatay natin yung sarili nating yung dati nating pagkatao, yung dating tayo ay makasalanan, tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus. At makakasama natin siya sa muling pagkabuhay. Dito sa muling pagkabuhay, ito nga ang isa sa mga kinukontra ng mga Paraseyo, ng mga Saduseyo, dahil hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay. No? Hindi nila pinaniniwalaan ang pangaral ng Panginoong Hesus patungkol sa kaharian ng Diyos na merong muling pagkabuhay. So ito yun. Sa verse 6, ganito ang sinasabi. Alam natin na ang dati nating pagkatao, which is ito nga sinasabi ko sa inyo mga kapatid, yung dati nating pagkatao, no, ay naipako na sa krus kasama niya. Amen. Upang mamatay ang ating mga kasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Nung naipako ang ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, kasama yung ating dating pagkatao. Yung ating mga kasalanang pinagsisihan, kasama yon. Pero sa anong paraan niya? Sa pagbautismo sa kanyang pangalan. Kailangang mailubog tayo sa tubig bilang tanda upang maganap sa atin ang death, burial, and resurrection. May apply sa buhay natin. Matawag tayong isang tunay na Kristiyano dahil ibinihis natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Praise God. No? Sa verse 7, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Pinalaya na tayo. Verse 8, kung tayo namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Praise the Lord. Alam natin si Kristo, nang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Totoo yun. Amen. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Praise God. Verse 10, nang siya'y namatay o nang siya'y mamamatay, namatay siya ng minsanan dahil sa kasalanan at ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Praise God. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay naman dahil sa Diyos. Sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Paano tayo nga nakipag-isa kay Kristo Jesus? Nung tayo binautismuhan sa kanyang pangalan. No? Nung inilubog tayo sa tubig. At meron pa nga actually yan, yung matanggap natin ang banal na Espiritu Santo ng Diyos. No? Nagsisi tayo sa ating mga kasalanan. Mabautismuhan tayo sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Natanggap natin ang banal na Espiritu Santo ng Diyos. At mamuhay tayo. No? Ituloy natin ang pamumuhay na matuwid sa harapan ng Diyos. Magpatuloy. Praise God. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Verse 14, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo ay hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Praise the Lord. So naunawa na natin. Ang krus ng Kalbaryo, ang kahulugan nun. No? Ang pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Paano siya magkaroon ng aplikasyon sa ating buhay? Kinakailangan mong mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ano po? Yun ang isang aplikasyon sa buhay natin upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan.
Ano po? Si Apostle Paul, ang sumulat nito sa Roma, chapter 6, yung binasa ko na verse 1 to 14. Si Apostle Paul, alamin natin, sino ba si Apostle Paul? Bigyan ko kayo ng konting pahapyaw sa buhay niya. Unang-una po, siya ay, bago siya naging Kristiyano, dati siyang persecutor, no, ng mga Kristiyano. Pinapapatay niya ang mga Kristiyano. No? Siyang nagpapatay kay Esteban o kay Stephen, the first martyr, no, na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Si Apostle Paul, ipinapahuli niya lahat ng mga Kristiyano bago pa siya maging Kristiyano. Ano? Papunta siya sa Damascus. Habang siya ay naglalakbay, sa pangyayaring yun, nagpakita ang Diyos sa kanya. Binulag siya ng Panginoong Diyos, nahulog siya sa lupa. Ano? 3 araw, 3 gabi siya hindi nakakatulog, hindi siya kumakain. No? Bulag siya, 3 araw siya hindi nakakakita. At inutusan ng Diyos, no, si Ananias na pumunta kay Pablo. Puntahan mo si Pablo. No? At sundin mo ang iuutos ko sa iyo. Pero si Ananias, takot siya dahil alam niyang itong si Apostol Pablo ay mamamatay tao. Ang background ni Apostol Pablo, hindi lang siya ordinaryong tao. Ano po? Nakapag-aral siya sa Tarsus, kaya ang tawag siya sa kanya nung una, bago siya naging Paul, siya si Saul of Tarsus. No? At kung ikaw ay nag-aral, o kung ikaw ay may dugtong sa pangalan mo, yung lugar kung saan siya nag-aral, Apostol Pablo, isa po siyang abogado. Isa siyang lawyer. Isa siyang dalubhasa sa kautusan ng mga Judaismo. Kaya ganun kabigat sa kanya. Ayaw niya na may ibang religion na mamumuno sa panahon nila noon. Kaya pinapapatay niya ang mga Kristiyano noong panahon na yun. Ganun kabagsik si Paul bago siya naging Kristiyano. At intellectual, siya, matalino siyang tao. Alam niya ang mga kautusan. Pero nung nagpakita sa kanyang Panginoong Hesus sa papuntang Damasco, sabi niya, nung nabulag siya, Lord, sino ka, Panginoon? Can you imagine that? Gaano man siya katalino. Grabe man ang pag-aaral niya sa kautusan. Pero hindi niya kilala kung sino ang Diyos. Kung sino ang Panginoon. Pero nung mga oras na yon, na binulag siya ng Panginoon, 3 araw siyang hindi nakakita. Hinayaan ng Panginoong Diyos. Nung pumunta na si Ananias sa bahay na tinutuluyan ni Apostol Pablo, inilay hands ni Ananias at may tila kaliskis na nahulog sa mata ni Apostol Pablo at siya'y muling nakakita. Na kung saan inalis ng Panginoong Diyos ang kanyang pagkabulag mula sa katotohanan. Na kung saan nakita niya ngayon na ito ang katotohanan. Na ang Diyos ng mga Kristiyano ay buhay. Anong unang ginawa ni Apostol Pablo ng mga oras na yon? Nagpabautismo siya kay Ananias. Amen. Mababasa niyo po yan sa Acts chapter 22 na si Apostol Pablo ay nagpabautismo nung oras na yun na siya'y nakakita at siya'y muling at nang siya'y sumunod sa ating Panginoong Kristo. Amen. Kaya nga bago tayo manampalataya o ang isang mananampalataya ay kinakailangang mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Kristo. At si Pablo, sumulat ng Roma, yung ating binasa kanina, alam niya ang katotohanan. Alam niya ang tamang aplikasyon ng pagkapako ng Panginoong Kristo sa krus. Kung paano niya dapat tayo tutubusin sa ating mga kasalanan. Praise God. Hallelujah. Kaya sa mga oras na ito, pagbulay-bulayan niyo po ang mensahe na inyong narinig ng pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Yes,
Tinubos tayo sa ating makasalanan. So, balit, kailangan magkaroon po ng aplikasyon yan sa buhay natin. Amen? Sabi ni Apostle Paul, anong dapat natin gawin? Sabi ni Apostle Peter sa Acts chapter 2 verse 38, ano po? Na repent and be baptized every one of you in the name of our Lord Jesus Christ for the remissions of your sin, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Yan po ang aplikasyon. Magsisi tayo sa ating makasalanan, magpabautismo tayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, at tatanggapin natin ang Espiritu Santo ng Diyos. At pag meron tayong Espiritu ng Diyos, anong meron yan? Sabi ng Biblia, and you shall receive power once the Holy Ghost come upon you. Amen. May kapangyarihan na tayo. Amen. Hindi po pwedeng tayo ay sumasampalataya lang, mga kapatid. Amen. Dahil ang sabi ng Biblia sa Mark chapter 16 verse 16, nang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ibig sabihin, kung ikaw ay sinasabi mong ikaw ay believer, mananampalataya, kinakailangan mong mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Hindi pa pwede pong sumasampalataya ka lang, pero sa ipinag-uutos ng Panginoong Diyos na ikaw ay mabautismuhan, ay hindi mo susundin, hindi pa po pwedeng maghiwalay yan. Praise God. At alam niyo po, ay isang napakaganda pang sinasabi ng Biblia. Sa 1 Timothy chapter 2, verse 3 to 4, sinasabi doon ng Biblia na ito ay nakalulugod sa paningin ng ating Diyos na tagapagligtas. Na ano? Na ang ibig niya na ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Amen. Ganyan po tayo kamahal ng Panginoong Diyos. Ibig niya na lang lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan. Ang ibig niya lahat ay maligtas. Ano po? Yes, you have faith. And the Bible says in Romans 10:17, ganito po sinasabi na faith comes by hearing. Ano po? Faith comes by hearing of what? By hearing of the word of God. Ano po? Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig ng ano? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Romans 10:17. Praise the Lord. Ano po? Kinakailangan natin sundin. And yes, you have belief. Meron kang paniniwala, pananampalataya. Sundin natin ang utos ng ating Panginoong Diyos. Upang maganap sa atin ang pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Sana po naunawaan nyo ang kaganapan sa ating Panginoong Jesucristo nung siya ipinako sa krus. Kung paano niya nga ba tayo tinubos. Ano po? At kung ito ay hindi pa nagaganap sa buhay mo, may pagkakataon pa. Habang may buhay, sabi nga, may pag-asa. Huwag po kayong ma-hesitate or kung paano mangyayari sa inyo yan. Marami po tayong paraan. Kung ako po ay nasa tabi nyo sa mga oras na ito, at tandaan niyong tanggapin ang ating Panginoon Jesucristo. Praise God. God, yes, the word to me, I can baptize you po. Pwede ko kayong bautismuhan. Kung nasa tabi niyo ako. Pero kung may kakilala kayo, nakatulad sa paniniwala, pananampalataya na itinuturo ng Biblia, na kinakailangang mabautismuhan tayo sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Please, gawin niyo po. Habang hindi pa huli ang lahat. May kilala kayong pastor na nagbabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus? Puntahan niyo po. Wala pong mawawala sa atin kung ikaw o tayo ay mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ano po? May kukwento ko sa inyo. May isang pariseyo, ano po,
Ang pangalan nito ay si Nicodemo, isa siyang guro. Lumapit siya sa ating Panginoong Hesus dahil ang ating Panginoong Hesus nga is nangangaral ng patungkol sa kaharian ng Diyos. Ano po? Sabi ni Nicodemo sa ating Panginoong Hesus, basahin ko po sa inyo sa John chapter 3. Ano po? Para madagdagan palalo yung ating kaalaman. Sabi ni Nicodemus sa John chapter 3, ganito po. May isang lalaki nga sa mga Fariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo o ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya ay nagsabi, itong guro na ito pumunta sa ating Panginoong Hesus. Gabi pa siya ng mga oras na yun. Bakit gabi? Tanong nyo. Alam nyo kasi guro siya. Kung makita siya ng mga tao na lumapit sa ating Panginoong Hesus, na marami nakakakita sa kanya, isang kahiyan sa kanya yun dahil guro siya eh. So kaya gabi niya, ginusto niyang pumunta sa ating Panginoon Hesus ng gabi para walang makakita sa kanya. So ito yun. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya nagsabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Sa verse 3, sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sabi ng Panginoon Jesus kay Nicodemus, katotohanan. Makita niyo po, binigyang emphasize ng ating Panginoon Jesus, no? Na maliban na ang tao ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita sa kaharian ng Diyos. So, hindi naunawaan ng guro yon, hindi naunawaan ni Nicodemus yon. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may ipanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Verse 5, sumagot ang ating Panginoon Jesus, katotohanan. If you notice it mga kapatid, ang word na sinasabi ng ating Panginoon Jesus, katotohanan. Napakahalaga po nun. Iba pa yung word na katotohanan. Pero sa kanya, ilang beses nang inulit, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig. Ito na ngayon ginagano ko sa inyo. Sa tubig, kinakailangan mabautismuhan tayo sa tubig at sa Espiritu. Kailangan matanggap natin ang Espiritu Santo. No? Ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang Panginoong Jesus mismo po ang nagsabi niyan. The word comes from God Himself. Ang Diyos na mismo nagsasabi niyan na kinakailangan tayong ipanganak sa tubig at sa Espiritu para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Ano po? Ang ipinapanganak or ang ipinanganak ng laman ay laman nga at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Sabi ng Panginoong Jesus. Verse 7, huwag kang magtaka. Sabi ng kay Nicodemus sa guro. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo. Kinakailangan niyang kayo'y ipanganak na muli. Amen. Kinakailangan nating ipanganak na muli. Kapag ipinanganak ka na sa kaharian ng Diyos, may karapatan ka na sa kaharian ng Diyos. Nung binautismuhan ka sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ibinihis mo ating Panginoong Jesucristo, bagong nilalang ka na sa harapan ng Diyos, may karapatan ka na sa kaharian ng Diyos. Tinubos ka na sa iyong mga kasalanan. Ano po? May karapatan ka na sa kanyang kaharian. May karapatan, bilang mga anak, di ba? Ibinihis natin. Nung ipinanganak tayo ng ating tatay, ng ating inay, ng ating mga magulang, nung ipinanganak tayo sa mundo, di ba? Naging kaapelyido natin ng ating tatay. Naging kaapelyido natin sila. Di ba? May karapatan tayo kung ano man meron ng ating mga magulang. So ito yung gustong ipaliwanag ng ating Panginoong Hesus. Nang ipinanganak sa Espiritu nga, ay pinanganak sa kaharian ng Diyos. Meron tayong, ipanganak na muli, meron na tayong karapatan sa kaharian ng Diyos. Praise God. Pagbulay-bulayan niyo po,
ang mensaheng ito sa atin. Praise God. Salamat po sa kunting oras. Praise God. Alam ko kunting oras lang po ito dahil sa ilang days tayong quarantine sa loob ng tahanan ay marami pong oras ang nauubos natin kung saan-saan. Ano po? O kung saan-saan mga bagay. But this time, I believe na pinagtiyagaan niyo pong panoorin ang mensahe sa atin ng Panginoon Diyos sa mga oras na ito. Kung may katanungan po kayo, you can message me din po. Maaari po kayo magtanong patungkol, seryoso pong bagay ito. Ano po? Dapat nating maunawaan na meron talagang pangalawang buhay. May muling pagkabuhay. At dapat makasama po tayo doon. Sa muling pagkabuhay. Praise God. Nawa po ay nabuksan ng Panginoong Diyos ang pangunawa ninyo. But I believe pa rin. Ano po? Sa isang, na-recall ko lang. Doon sa isang pangyayari na habang naglalakad ang ating Panginoong Hesus, na may sumabay sa kanyang dalawang lalaki, na hindi siya, after na siya ay mabuhay na magmuli, hindi siya nakilala ng dalawang kasama niya, na habang sila ay naglalakad. Kung di ako nagkakamali, sa aklat na yun, sa Luke chapter 44, ano po, na habang naglalakad siya, hindi siya nakilala ng nung dalawang kasabay niya. Ano po? Na ang Panginoong Hesus na pala yung kasama niya. No? Sa Luke 24, Hindi po nagkakamali sa verse 45. Sa part na yan. No? Yes, sa Luke 24 po. No, na kasama na nila ang Panginoong Hesus ng mga oras na yon. Pero, hindi na naman malayan na ang Panginoong Hesus pala kasama nila. At dumating na sila sa kanilang tahanan. Umupo na sila at nung sila'y kakain na, hinati ng Panginoong Hesus yung tinapay. At alam niyo, sinasabi ng Biblia sa Luke chapter 24, verse 45. Sabi doon, at binuksan niya ang kanilang pangunawa. No? Sabi doon, nang magkagoy, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. So ano po yung punto ko? Ang Diyos pa rin po ang magbubukas ng ating isipan, ng ating pag-unawa, na maunawaan niyo ang bagay na ito na mensahe niya sa atin. Kaya manalangin tayo sa Diyos, tabuksan ng Diyos ang ating pag-unawa. Dahil ang Diyos pa rin ang magbubukas niyan. But of course, magkaroon po dapat tayo ng desire sa ating puso upang sa ganoon ay matanggap natin ang katotohanan. And God is always there and He is willing to open our heart, to open our understanding. Just have faith in God and pray. Lord, ito na po ba? Ano po? Praise God. Maraming salamat po sa pagtatapos na manalangin tayo muli. Panginoong Hesus, narito po. Muli kami sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat sa konting oras na ibinigay mo ito sa amin. Panginoon, nawa po ay nabigyan mo ng kaunawaan ng iyong manunood sa mga oras na ito. Nabuksan ang kanilang isipan. Lord, na ang tunay na kahulugan, O God, ng iyong pagkamatay, ng iyong pagkalibing at ng iyong muling pagkabuhay. At ang application nito sa aming buhay ay maganap, Lord. Lord, open their understanding, open their mind, open their heart, O God. Na patuloy naming maunawaan, O God, ang katotohanan mula sa iyo, Panginoon Jesus. Lord, once again, mahawakan mo po ang araw na ito. Touch their heart. Mangusap ka sa bawat isa. Mangusap ka sa manunood sa aming mga kaibigan, sa aming mga mahal sa buhay. Lord God, sa kung sino man ang makapanood ng video ito, Lord God, ng mensahe mo ito, Lord God, buksan mo po ang kanilang pag-iisip, pangunawa sa mga oras na ito. Pinapaubaya ko pong muli sa iyo, Panginoon Jesus. And Lord, at patuloy ko pong dalangin na pakaingatan niyo po kami
sa lahat ng oras sa lumalaganap ng virus ngayon. Lord, dalangin namin ang iyong patuloy na pag-iingat. Lord, lukuban mo po ng iyong banal na dugo ang aking mga mahal sa buhay, aking mga magulang, aking mga kapatid. Lord God, aking mga mangkin, O God, ang lahat, Panginoon, aking mga kamag-anak, Lord God, mga kaibigan, at ang lahat ng naniniwala sa iyo, Panginoon Jesus, at ang buong sambayan ng Pilipino, at ang buong mundo kung saan man, Panginoon, ay nakakaranas ng paghihirap na ito, Panginoon Jesus, Lord God. Lord, may dahilan ka kung bakit nangyayari ito, Panginoon Jesus. Salamat po, Panginoon. Pinupuri kita at pinapasalamatan ka namin, O God. Sa iyo po ang kapurihan at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you po sa inyong lahat. God bless you.